mga kapatid sa nangyayari po ngayon sa ating pong mundo, especially po sa ating pong bansa, ay sunod-sunod po ang nakapanlulo at talagang nakapanghihinan. Inumpisahan po ng mga ating mga leaders ng ating gobyerno ang daang-daang bilyon na tinurakot, talaga po nakapanlulo sapagkat napakaraming mga estudyante na dapat ay napag-aral noong daang-daang bilyon yun. Napakaraming dapat eskwelahan na napagawa. Napakaraming mga sakit, mga may sakit na malulutha ang dapat ay naisalba. Napakarami na mga dapat na magpapabayan natin na walang tahanan ay nagkaroon ng tahanan. Napakarami pa na dapat ay napaggamitan nung daang bilyon na yun na hanggang ngayon talaga ay mismo ang Kongreso, ang Senado, ang ating Ehekutibo, ang ating administrasyon ay talaga ay nagkakagulo sapagkat nawinda, sapagkat tayo talaga ay hindi makapaniwala sa halos isang departamento lang ng ating ahensya ng gobyerno, ang DPWH. Ano po kayo sabihin nun? Hindi po kayo. Hindi po kayo. Ibig sabihin po ng DPWH, Departamento ng Pagnanakaw na walang bumpay. Yun po ibig sabihin nun. Na salamat sa Diyos at in-expose ng Diyos yung napakatagal na departamento ito talaga na grabe po ang walang bumpay na pagnanakaw sa departamento ito. Kaya po, isang palaman po yung departamento ng ating gobyerno. Pero naniniwala pa kayo, halos lahat ng departamento ay mayroong korupsyon. Kaya po, nakalulong po talagang kailangan po ng ating bansa, kailangan po ng ating gobyerno ay talagang galaw at pagkilos ng Diyos. Kailangan po talaga ang mga leader natin from top to lower level, talagang magkaroon tayo ng mga leader na talagang merong takot sa Diyos sapagkat para talagang maayos ang ating pong gobyerno. Kaya napakarami po natin kababayan, lalo po ngayon talagang mga nilubog at pinaha sa pagyupong nagdaan at ang ating pong mga kababayan sa bansa sa Cebu ay talagang napakarami po namatay dahil po sa kalamidad ng lindol. At napakarami pa po nagagalang at nangyayari sa ating buong bansa. Especially pa po yung mga kinakaharap ng mga pagsubok at problema ng bawat isang mamamayang Pilipino. Ang tanong, pag ganito po ang pinagdadaanan ng napakaraming tao, saan kakukuha ng lakas? Halos nanghihina na. Halos nanlulupay-pay na ang napakaraming mga tao, napakarami natin kababayan. Kasama po tayo doon. Hindi po tayo exempted. Kahit po tayo ay Kristiyano man ng palataya, ay kasama po tayo. Talagang whether you like it or not, panghihinaan ka, mawawalan ka ng pag-asa sa iba't ibang nagaganap at nangyayari at sa mga ating mga kinakaharap na problema, pagsubok sa ating mga buhay. Kaya po, ang isang tao na hindi talaga tunay na kukuha ng lakas sa dapat unang-unang lakas ay tunay po mawawalan po ng pag-asa sa kanyang buhay. Kaya po, ang ating pong topic na ating pong pag-aaral ngayong umaga ay ating pong pinamagaang ang Diyos ang tunay na lakas natin at kailangan. Mga kapatid, anuman po ang nagaganap at nangyayari sa kapaligiran, sa mundo, sa daigdig, sa ating bansa, anuman po ang ating po pwedeng kaharapin na mga challenges, trials, difficulties, pag nagkamali po tayo ng unang lakas, pag nagkamali po tayo ng lalapitan, tayo po hindi po pwedeng hindi makaranas ng tunay na pagpagsak at panlulumog sa buhay. Kaya napakahalaga po sa buhay ng bawat isang tao, especially po tayo, sinasabi natin tayo po yung mga tunay na mayroong Diyos sa buhay, mayroong tunay na Panginoon na pinagkukunan po ng lakas. Tayo po mga kapatid, magpatuloy, tayo patuloy po ng lakas. Kumuha po ng pag-asa, humingi po ng tulong, walang iba
kundi sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Whether you can think or not, unang-una lang po yan. Panapanahon lang po yan. Hindi po maiiwasan. Bukod po sa mga nagkakalap at nangyayari sa ating mga kapaligiran, sa ating bansa, sa ating mundo. Meron po tayong mga personal experience, personal problems na pwede po natin kaharapin. Paano po kung isang araw, tayo po ang humaharap, tayo po ang nakasalang sa halos mga pagsubok at problema na minsan po'y naninito na po tayo. Hindi na po natin alam minsan ang solusyon. Hindi na po natin alam kung saan po tayo kukuha ng lakas. Kaya po mga kapatid, kung natin kakalimutan, ang tunay kung dapat po na natin ang lakas ay walang iba kundi ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Siya lang po ang tunay na makatutulong, makapag-restore, makapag-recharge sa ating pong kahinaan at panlulupay. Kaya ang Diyos ang tunay na lakas natin at kailangan. Puntahan po natin yung aklat po ng Awit 73, verse 25 to 26. Dito po ay personal na si David. Siya po yung mismo naglabas ng kanyang saloobin. Naglabas ng kanyang nararamdaman. Dahil maaaring dumaan din siya sa napakatinding pagsubok at dilubyo ng buhay. Ang sabi po niya doon sa Awit 73 verse 25 to 26, sino pa sa langit kundi ikaw lamang, at maging sa lupa'y aking kailangan. Sa puso kaluluwa ko kung nanghihina man, ang Diyos ang lakas kong tanging kailangan. Andiyan po yung ating topic na mismo lumabas sa bibig ni David. Ang isa pong lingkod ng Diyos, ang isa pong mananampalataya na napakalapit sa puso ng Diyos, na napaka-worshipers, napaka-faithful sa Diyos. Pero dumating sa point ng buhay ni David na nanghihina din po siya, nanlulupay-pay din po siya, maaaring nawawalan po siya ng pag-asa, descending us. Pero makikita po natin si David, tama po lagi yung kanyang hakbang, tama po lagi yung kanyang desisyon. At sa panahon na yung kanyang kaluluwa ay nanghihina, na sa mga panahon na para siya ay nanlulupay-pay at talagang nawawalan po ng pag-asa. Pero sabi niya, ikaw ang aking Diyos, ang tangi kong lakas at tangi kong kailangan sa aking buhay sa mga panahon na ako'y nanghihina at nanlulupay-pay. Ikaw makapangyarihang Diyos ang aking kailangan. Kaya mga kapatid, huwag na huwag po tayong magkakamali sa mga panahon na tayo pinanghihina, nanlulupay-pay. Tayo huwag kukuha ng lakas sa ating kapwa, sa ating kapaligiran, o kanino pa man, sapagkat tapos at kulang ang lahat ibibigay na lakas sa pag-asa ng mga iyan. Pero kapag sa Diyos tayo laging kukuha ng lakas, tayo ay patuloy na makapagpapatuloy. Patuloy po natin ma-overcome ang mga laban sa buhay at patuloy po tayo mananalumpay sa kabila ng matinding laban sa ating mga buhay. Kaya po, napakahalaga lagi at Diyos ang maging lakas natin at siya lang po lagi ang ating lagi kailangan sa buhay. Bibigyan ko po kayo ng isang example. Kung mismo ang Panginoong Jesus sa bugtong na anak ng Diyos na nagkatawang tao ay hindi po nakaiwas nung siya po ay nasa lupa. Dumating po sa point ng buhay ng ating Panginoong Jesus na halos po ikamatay niya
ang nararamdaman niyang sobrang pag-abag, sobrang pighati na kanya pong pinagdadaanan that time. Kung mismo ang Panginoong Jesus na buntong na anak ng Diyos na nagkatawang tao ay dumanas ng ganitong karanasan, how much more ikaw at ako ay hindi po pwedeng makaranas ng ganyan sitwasyon. Ganito po, ipakikita ko po sa inyo ang pinagdaanan personal ng ating Panginoong Jesus. Ito po sa aklat ng Matthew 26, verse 36 to 38. Ito po yung mga huling sandali na bago po sa dakpin ng mga sundalong Hudyo, mga sundalong Romano. Ito po yung tagpo na kanya pong pinagdaanan. In the book of Matthew 26, verse 36 to 38, at isinama sila ni Jesus sa isang lugar na tinatawag na Getsemani. Sinabi niya sa kanyang mga alagad, "Dito muna kayo, mananalangin ako sa dako roon." Verse 37, ngunit isinama niya si Pedro at ang dalawang anak ni Zebedeo, at nagsimulang mabagabag at maghirap ang kaniyang kalooban. Ano po ang sabi? During that time, dumako po si Jesus doon sa dako na kung saan ay siya po ay mananalangin sa Getsemani. Iniwan niya po si Pedro sa isang lugar at yung dalawa pang kasama. At ang sabi niya, "Diyan lang kayo sapagkat ako'y mananalangin sa dako roon." At dito po makikita po natin sa verse 37, uulitin ko po, nung siya po ay nandoon na sa dako ng kung saan lugar na siya'y mananalangin, doon sa Getsemani, sa Israel, sabi po doon, nagsimulang mabagabag at maghirap ang kaniyang kalooban. So makikita po natin, ito po yung isang napakalaking ebidensya na hindi exempted kahit mismong si Jesus na ating Panginoon ay hindi po nakaiwas sa napakatinding pinagdadaan ng bagabag, kalungkutan, kapighatian, kahirapan ng isip at kalooban. Hindi po siya nakaligtas kahit siya po ay pinakamamahal ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Kaya, kung mismo ang ating Panginoon ay dumanas ng matinding bagabag, matinding kahirapan ng isip at damdamin, matinding sakit ng kalooban, isang araw ay po pwede rin pong pagdaanan ng bawat isa po sa atin yan. Ang kailangan lang po, lagi pong tama ang ating magiging hakbang. Lagi pong tama ang ating magiging decision making sa ating mga buhay, na dapat po ang bawat desisyon, bawat hakbang, bawat gagawin natin ay bunga ng ating pananampalataya at pagsunod sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sapagkat kapag ang ating pong naging hakbang ay hindi bunga ng pananampalataya at pagsunod sa Diyos, at the end of the day, magsasuffer lang po ang bawat isa po sa atin. Sapagkat dapat sa Diyos lagi tayo kukuha ng lakas kapag tayo nababagabag, kapag tayo nalulungkot, kapag tayo sobrang napipighati, kapag tayo sobrang naho-hopeless. Ang Diyos ang tunay nating kailangan. Church, kung bakit po tayo nagpapatuloy, kung bakit po ngayong araw na ito narito po tayo sa lugar na ito, isa lang pong indikasyon yan na inaamin natin ang Diyos ang tunay nating dapat kunan ng kalakasan at kaaliwan sa ating mga buhay. Huwag tayong bibitaw, huwag tayong susuko, huwag tayong hihinto, huwag tayong magpapadiscourage, huwag tayong magpapadisappoint, sapagkat kailangan consistent
yung ating hakbang, yung ating galaw at pagkilos, na lagi sa Diyos ang pagkuha ng ating lakas at kaaliwan. Kapagkat makikita po natin, mismo ang Panginoong Hesus ay dumaan sa matinding bagabag, matinding kalungkutan, matinding kahirapan ng kalooban. Verse 38, sinabi niya sa kanila, ang puso ko'y tigib ng hapis na halos ikamatay ko. Maghintay kayo rito at makipagpuyat sa akin. Listen carefully. Bibigyan diin ko po yung sinabi ng Panginoon. Sa verse 38, ano po ang sabi niya? Ang puso ko'y tigib ng hapis na halos ikamatay ko. Ang kagandahan po sa ating Panginoon, siya po ay kung ano yung kanyang nararamdaman, sinasabi niya. Hindi po komot siya'y anak ng Diyos. Hindi komot siya'y bugtong na anak ng Diyos, ay naglalakas-lakasan siya sa harap ng kaniyang mga alagad. Ito po ang kagandahan na katangian ng ating Panginoon. Siya po ay laging totoo. Hindi nagkukunwari. Hindi nagbabalat kayo. Sinabi niya po ng personal sa kanyang piling mga alagad na isinama. Na sinabi niya, diyan lang muna kayo. Samahan niyo kong magpuyat at manalangin sa aking Ama. Sapagkat ang puso ko'y tigib ng hapis na halos ikamatay ko. So, ibig sabihin, sa sobrang kalungkutan, sa sobrang bagabag, sa sobrang pamimighati na nararamdaman ng Panginoon, inamin niya na halos mapugto ang kanyang hininga, na halos magsikip ang kanyang dibdib, sapagkat sinabi niyang halos ikamatay niya ang sobra niyang pinagdadaanan na sufferings, kalungkutan, pamimighati. Ang kagandahan po sa Panginoon, kung ano yung nararamdaman niya, inopen niya, sinabi niya kay Pedro at sa dalawa pa niyang alagad. Pero ang kagandahan po sa Panginoon, sa panahon ng sobrang kahapisan, sa panahon na sobrang namimighati, sa panahon na parang siya po ay dumadaan sa napakatinding emotional suffering. Pero pansinin niyo po, gusto pa rin po niyang makipag-communicate, gusto pa rin po niyang dumulog, manalangin, magpakumbaba, at makipag-usap ng may pagpaparangal, pagpapasalamat sa Diyos, kanyang amang makapangyarihan sa lahat. It is a right example from our Lord Jesus Christ. Binigyan niya po tayo ng matinding halimbawa, matinding inspirasyon, na kahit napakatindi po nung kanyang nararanasan, nababagabag siya, namimighati siya, sobra siyang nalulungkot, at halos, sabi nga po niya, halos ikamatay niya. Pero kagandahan po sa ating Panginoon, hindi siya kumukuha ng lakas sa kanyang kapwa, sa kanyang kapaligiran, sa nagaganap sa nangyayari. Alam niya na siya'y nanlulupaypay, alam niya na siya'y nanghihina, pero sa pagkakataong iyon, mananalangin at mananalangin siya, sasamba at sasamba siya sa tuwing na pinagkukunan ng lakas na walang iba kundi ang Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Praise God! Mapakaraming Kristiyano
Maaring hindi kumikibo. Maaring tahimik lang. Maaring ipinakikita na siya'y okay. Siya'y maayos. Pero ang totoo, siya'y nagkukunwari lang. Pag tinanong mo ang maraming Kristiyano, ang maraming lingkod ng Diyos, kumusta ka na? Ano po ang sagot? Okay lang. Pero yung okay na yon, tanungin mo uli, maaaring papatak na yung luha niya. Pag inulit muli yung pangungumusta, iiyak na yun. At maaaring magkwento na ng kahit papaano. Maraming tao na nabubuhay sa ibabaw ng mundo sa ating kapanahunan ay nagtatago lang sa masayang maskara. Pero ang totoo, siya ay hindi okay. Siya po ay madaming pinagdadaanan, nakalungkutan, kapighatian, maraming tanong sa kanya, sa kanyang buhay, pero para bagang wala sang makitang kasagutan. Kaya lalo siyang kinakain ng kawalan ng pag-asa at kalungkutan. Pero ang kagandahan po sa ating Panginoon, kahit hindi siya tinatanong ni Pedro, kahit hindi siya kinukumusta ni Pedro, kahit siya po ay bugtong na anak ng Diyos, siya po ang personal na naglahad. Siya po ang personal na nag-volunteer na sinabi niya ang kanyang totoong nararamdaman kay Pedro at sa dalawang kasama ni Pedro that time. Para ito ay maisama nila at maibuno sa panalangin at pagdulog sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya makikita po natin mga kapatid, huwag ka pong magkukwestiyon, huwag ka pong magtataka, bakit ganito? Kung kailan ako sumusunod sa Diyos, bakit ganito? Kung kailan ako nagiging tapat sa Diyos, bakit ganito? Kung kailan ako naglilingkod sa Diyos, bakit ganito? Kung kailan ako gustong magbago at maging totoo sa harap ng Diyos. Pero bakit ganito? Yung aking pinagdadaanan sa aking sarili. Bakit lalo ako nababatbat ng sakit ng kalooban, ng kalungkutan? Bakit nararamdaman ko ito? Bakit nararanasan ko ito? Kapatid, ito ang sagot. Kung mismong ang bugtong na anak ng Diyos, na walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus, na ating Panginoon, na nag-alay ng kanyang buhay, na namatay sa krus. Siya ang may sabi, ang puso ko'y tigib ng hapis, na halos ikamatay ko. Kung mismo ang ating Panginoon ay dumanas ng napakatinding bagabag at kalungkutan, hinagpis at pighati, wala tayong karapatan na kwestiyonin ang Diyos. Kung isang araw ay maranasan mo at maranasan ko ang kalungkutan, kapighatian dito sa ibabaw ng lupa. Wala tayong karapatan. Kaya lagi ko pong sinasabi sa inyo, mga kapatid, ang lagi ko pong challenge sa inyo at paalala sa inyo, anuman ang nagaganap, nangyayari sa ating buhay, negative, positive, malungkot, masaya, huwag nating kukwestiyonin ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amen. Habang may pagsubok, habang may problema, habang may dilubyo, ang karapatan lang natin at dapat gawin ay sumamba at humingi ng tulong at manalangin sa Diyos. But at the end of the day, kung ano ang sagot at tugon ng Diyos, wala tayong karapatang kumestyon sa Diyos. Bakit? Sapagkat ang lahat ay hayag, pagkat ang lahat ay alam niya at siya lang ang nakababatid. Ang dapat lang natin gawin
Patuloy tayong manalangin. Patuloy tayong magpasalamat. Patuloy tayong sumunod. Patuloy tayong kumuha ng lakas sa Kanya at Siya ang tunay nating kailangan sa bawat pagkakataon at bawat sitwasyon ng ating mga buhay. John chapter 12 verse 27, sabi ng Panginoon, muli, John 12:27, ngayon, ako'y nababagabag. Sasabihin ko ba, Ama, iligtas mo ako sa kahirapang daranasin ko? Hindi, sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako naparito upang danasin ang kahirapang ito. Ang ating Panginoong Hesus, alam niya, naintindihan niya, naunawaan niya ang kanyang purpose kung bakit siya naparito sa ibabaw ng mundo. Kung bakit siya naparito sa ibabaw ng mundo, para lang dumanas ng sobrang kapighatian, sobrang bagabag, sobrang lungkot, at sobrang sakit na kanyang pinagdaanan, pisikal, nung siya ay patayin at ipako sa krus. All kinds of suffering ay na-experience at pinagdaanan ng ating Panginoon Jesucristo. Emotional suffering, mentally suffering, and physical suffering, lahat yon pinagdaanan ng ating Panginoon. Ang mga taong ginawa niya ng kabutihan, ang mga taong pinagaling niya, ang mga taong pinakain niya, ang mga alagad na kanyang dinisciple, gabit araw, kanyang hinubog, kanyang inaralan. Pero nung panahon na siya'y dakpin, doon sa Garden of Gethsemane, walang nagtanggol kahit isa sa kanya. Itinatwa siya. Tinalikuran siya. Wala man lang tumulong sa kanya. Nung panahon na tinatanong ni Pilato kung sino ang kanyang pawawalan, ang isang kriminal o si Jesus, nagpadala sa sulsol ang napakaraming tao na ang isinigaw ay si Jesus ang ipako sa krus. Gaano kasakit sa ating Panginoon na inilaan mo ang panahon mo, oras mo, buhay mo para paglingkuran, para pagministeryuhan ng napakaraming tao, para gawan ng kabutihan, pakainin, pagalingin ang napakaraming tao, para turuan ng mabuting balita patungkol sa pananampalataya at paghahari at pagliligtas ng Diyos. At the end of the day, kahit isa, ay wala man lang nakaalala at walang nagpahalaga sa ating Panginoon. Bagkus, sila ay sumigaw na ipako sa krus ang ating Panginoong Jesucristo. Ito ang isang dahilan kung bakit sobrang namimighati, sobrang nalulungkot ang ating Panginoon sapagkat siya'y nagkatawang tao. Kung ano yung nararanasan natin, nararanasan niya. Napakasakit ng sukli ibabalik sa atin ng ating kapwa. Napakasakit na inubusan mo ng mahabang panahon, sakripisyo, oras, effort, pagmamahal, ang napakaraming taong nakasama natin. Pero sa bandang huli, ikaw ay iiwanan at pangit ang igaganti sa atin. Ito yung naranasan ng ating Panginoon. Mga kapatid, nung nakapako ang ating Panginoon at hinahabol na niya yung kanyang hininga, ang ating Panginoon ay napakabuti sapagkat ang unang-una niyang panalangin sa kanyang Ama habang dinanas niya ang emotional suffering, mental suffering,
physical suffering, ang laman ng puso at isip pa rin niya at isinigaw niya sa panalangin sa kanyang ama. Ama, patawarin mo sila, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Makikita po natin ang napakatinding example na ipinakita ng ating Panginoon na dumanas na napakatinding kapighatian, kalungkutan, sakit ng kalooban, puso't isipan at katawan. Pero patuloy na ang kanyang iginanti ay mabuti pa rin pag-ibig at pagpapatawad sa bawat isa po sa atin. Dahil patuloy na siya'y kumukuha ng lakas, walang iba sa kanyang ama sa mga panahon na hindi na niya halos makaya ang kanyang pinagdadaanan. Mga kapatid, kung tayo lang po hindi natin kayang gumawa ng mabuti, kung tayo lang po hindi natin kayang magpatawad, kung tayo lang po sa ganang sarili po at hindi natin kayang magmahal, pero dahil nagpapatuloy tayo na kumukuha ng lakas, sumusunod sa Panginoon, magagawa natin yon gaya po ng ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. Ang tanong, ano ang concern ng Panginoon? Bakit ginawa niya yung mga bagay na ito? Para saan? Sapagkat alam ng Panginoon na kung ano yung kanyang pinagdaanan sa lupa ay pagdadaanan ng kanyang mga alagad, ng mga taong sumampalataya sa kanya. Kaya ang napakatinding concern ng Diyos, ng ating Panginoon, tatagal kaya ang bawat isa sa atin? Kakayanin kaya natin kapag tayo na ang nakasalang at nakaharap sa mga matinding bagabag, kalungkutan, kapighatian, pagsubok at problema? Ang tanong, kakayanin kaya natin? Kaya sa Diyos lang tayo dapat kukuha ng lakas. Ang Diyos lang dapat ang lagi nating kailangan sa bawat laban, sa bawat pagharap, sa bawat anong kinakaharap natin, pinagdadaanang challenges, trial ng buhay at pagsubok sa ating pinagdadaanan. Kaya sabi ng Diyos sa kanyang salita, Ephesians chapter 6, verse 10 to 11. Ephesians chapter 6, verse 10 to 11, sa wakas, magpakatibay kayo sa pamamagitan ng inyong pakikipag-isa sa Panginoon. Bakit po ganito ang salita? Kailangan daw po nating magpakatibay, magpakatatag. Bakit? Sapagkat meron talaga tayong po pwedeng maranasan, kaharapin ng mga bagyo, unos, alon, lindol ng buhay. Kaya kung hindi tayo magiging matatag, hindi tayo magpapakatibay, maaaring tayo ay mawas out ng mga pagsubok na ito. Kaya tayo po ay pinaalalahanan. Ang concern ng Panginoon, ikaw, ako, tayong lahat. Sapagkat ang buhay sa ibabaw ng mundong ito, whether you like it or not, ay dadaan po tayo sa mga alon, sa mga bagyo, unos na ating pong po pwedeng kaharapin. Pero ang paalala po, ang reminders ng Diyos sa atin, ang sinasabi ng ating Panginoon, magpakatibay kayo. Magpakatibay kayo sa pamamagitan ng inyong pakikipag-isa sa Panginoon. Yun po pala ang susi. Habang tayo ay nakikipag-isa, habang tayo ay nagpapakalapit,
habang tayo ay nagpapakarubdob, habang tayo ay nagpapakatapat, habang tayo nagpapatuloy na sumusunod sa Panginoon sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa, ng ating relasyon sa ating Panginoon. Dito natin makukuha ang tunay na tibay at tatag ng ating relasyon at pananampalataya, kaya tayo hindi matitinag, hindi maibubuwal ng kahit anong lakas ng unos, alon at hangin ng buhay sa ibabaw ng mundong ito. At sa tulong ng dakilang kapangyarihan niya, sa pamamagitan ng kanyang dakilang kapangyarihan ng ating Panginoong Hesus, magpatuloy kayong magpaatag sa pamamagitan ng inyong paikipag-isa, at ang galaw at kapangyarihan ng Diyos ay sa inyo upang kayo'y alalayan, upang kayo ay suportahan, upang kayo'y tulungan, upang hindi maibuwal ng kahit anong lakas ng unos, bagyo at pagsubok sa ibabaw ng mundo. Praise God! Ang Diyos ang tunay na lakas natin. Wala nang iba. Church, narito na po tayo sa Panginoon. Wala na po itong atrasan. Wala na po itong urungan. Kapag tayo po'y nabubuhay sa ibabaw ng mundo at iniwan mo pa ang Diyos, lumiis ka ng landas papalayo sa Diyos, tatapatin kita kapatid. Iyan ang pinakamiserableng desisyon na ginawa mo sa buhay mo. Hindi ka tatagal. Hindi mo kakayanin kapag dumating sa point ng buhay mo ang mga bagabag, kapighatian, kalungkutan sa mundong ito, na ikaw ay malayo sa Diyos. Kaya sabi ng Panginoon, apart from me, you can do nothing. Sabi ng Panginoong Hesus, kung kayo ay hiwalay sa akin, kung kayo ay lumalayo sa akin, kung kayo ay tumatalikod sa akin, wala kayong magagawa. Hindi ang yaman, posisyon, katanyagan, karunungan na meron ka ang pwede mong ipagmalaki para masabi mong ang mga bagay na yan ang makapagbibigay sa iyo ng tunay na satisfaction sa iyong buhay. Sapagkat mismong si Solomon, na lahat ng pinapangarap ng tao ay meron siya. Siya ang may sabi, Mangangaral 2:25, kung wala ang Diyos, walang tunay na kasiyahan ang sinuman. Ang tunay po makapagbibigay ng tunay na kasiyahan sa buhay ng isang tao ay walang iba kundi ang presensya at kapangyarihan ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kapag lagi po nating nararanasan ang divine presence ng Diyos, kapag lagi natin nararanasan ang guidance and protection ng Diyos, kapag lagi natin nararanasan ang provision and highly favor ng Diyos, ito ang tunay na kasiyahan at tagumpay ng isang buhay sa ibabaw ng mundo. Napakasarap na kapag ang Diyos ang lagi nating nararanasan, ang Diyos ang lagi nating kinukunan ng lakas, ang Diyos ang lagi nating inuuna, ito ang tunay na tagumpay ng buhay sa ibabaw ng daigdig. Isuot ninyo ang baluting kaloob ng Diyos upang mapaglabanan ninyo ang mga lalang ng Diablo. Meron po mga spiritual armors na ipinasusuot sa atin ang Diyos para magamit natin bilang proteksyon sa lahat ng lalang at galaw ng Diablo.
breastplate of righteousness, shield of faith, sword of the Holy Spirit, walang iba kundi ang salita ng Diyos, helmet of salvation, belt of truth na walang iba kundi ang ating relasyon at pakikipag-isa sa bugtong na anak ng Diyos na walang iba kundi si Jesus Christ. Shoes of preparation na walang iba kundi ang laging handa na humakbang sumunod ng tapat sa ating Panginoon Diyos. Yan po mga spiritual armors na kailangan po natin laging sukbit, laging suot, sapagkat iyan po ang mga panangga at ating proteksyon sa lahat ng lalang at gawa ng dyablo na po pwedeng gawin sa atin. Kapag tayo po ay complete armor na ipinupusuot po sa atin ng Panginoon, hindi tayo madadali ng dyablo sapagkat tayo po ay laging mayroong proteksyon. Ephesians chapter 6 verse 13, kaya't isuot ninyo ang baluting mula sa Diyos. Sa gayon, makatatagal kayo sa paikipaglaban pagdating ng masamang araw na iyon. At pagkatapos ng inyong paikipaglaban, ay matatag pa rin kayong nakatayo. Ang gusto ng Diyos, hanggang sa huling yugto ng ating buhay, hanggang sa muli niyang pagbabalik, ang bawat isa po sa atin ay matatag pa rin nakatayo at patuloy na sumusunod at nakikipaglaban sa lahat ng gawa ng kaaway. Dahil suot lagi natin ang tinatawag na mga spiritual armor mula sa Diyos. John 14 verse 1, sabi ng Panginoon, huwag kayong mabalisa, manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Sabi ng Panginoon, kapag dumarating yung kabalisahan, kapag dumarating yung kalungkutan, kapag dumarating yung mga pagsubok ng buhay, ang sabi ng Diyos, ang tanging dapat lang lagi nating gawin ay patuloy na manampalataya, patuloy na magtiwala, patuloy na manalig sa Diyos na makapangyarihan sa lahat at ganun din sa ating Panginoong Hesukristo sapagkat siya ang tunay na daluyan ng kalakasan, kaaliwan at pag-asa sa bawat kalungkutan na ating pinagdadaanan sa buhay. Instead na tayo kainin ng kalungkutan, instead na tayo po'y kainin po ng kabalisahan, ang tangi po dapat lagi nating gawin ay manalig at magtiwala, manampalataya at sumunod sa Diyos na makapangyarihan sa lahat sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. John 14 verse 27, sabi ng Panginoon muli, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng ibinibigay ng sanlibutan. Huwag kayong mabalisa, huwag kayong matakot. Nang umalis ang ating Panginoon, bumalik na sa langit. Na nangako na muling babalik. Pero kagandahan po sa ating Panginoon, bago siya umalis, mula noon, meron po siyang iniwan. Ano po yung iniwan niya? Kapayapaan. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaan na nagmumula sa sanlibutan. Ang mundong ito'y may kapayapaan pong ibinibigay. Pero po malayong-malayo po sa kapayapaang mula sa ating Panginoon. Church, ang napakasarap po na lagi nating ini-enjoy at na-experience ay yung tinatawag na peace from our Lord. Ito po yung kapayapaan na kahit ano yung nangyayari, kahit ano yung pinagdadaanan mo,
kaya mong magpatuloy, kaya mong ngumiti, kaya mong maging masaya, kaya mong maging malakas, lagi kang inspirado sapagkat yan ang epekto ng kapayapaan na mula sa Panginoon. Maaring dumadaan ka sa kalungkutan, maaring dumadaan ka sa kapighatian, pero dahil may kapayapaan ka na mula sa Panginoon na iniwan sa atin, ma-overcome mo yung lahat ng lungkot, lahat ng pighati, sapagkat iyan ang dulot ng kapayapaan na mula sa Panginoon. Napakalaki po ang advantage ng kapayapaan na mula sa Panginoon. Hindi ka kayang maapektuhan ng mga nagaganap at nangyayari sa kapaligiran o sa iyong buhay kapag meron kang kapayapaan na ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon na ito po ay nai-enjoy natin na hindi kapayapaan ng mundo. Sapagkat ang kapayapaan ng mundo ay temporal, pansamantala, pero ang kapayapaan mula sa Panginoon, eternal forever. Kaya napakapalad natin mga kapatid. Kaya kung bakit tayo po ay patuloy na nagiging inspirado, nakapagpapatuloy na merong katapatan, may kasiyahan, sapagkat merong kapayapaan na iniwan sa ating mga puso at isip ang ating Panginoon. At lulubusin niya yung kapayapaang iyon sa kanyang muling pagparito para tayo ipagsama doon sa kanyang kaharian na inihanda para sa bawat isang tapat na nag-iintay sa kanyang pagbabalik. Amen. Conclusion. Awit 46 verse 1. Ang Diyos ang lakas natin at kanlungan, at handang saklolo kung may kaguluhan. Kaya hindi ka mangangamba, hindi ka matatakot sapagkat meron tayong Diyos na sasaklolo sa atin sa bawat kailangan natin siya. Meron tayong Diyos na tutulong sa atin at meron tayong Diyos na magbibigay sa atin ng panibagong lakas, panibagong pag-asa sapagkat yan ang pangako ng Diyos sa bawat isang tapat na nagtitiwala sa Kanya. Praise God. Everybody stand up. Hallelujah.